Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow, kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata, wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Ang may pera, nasa billiard table, yung mga kakilala mo, yung ka-text mo, yung textmates mo. Doon yung cash, di ba? Tapos, biglang napunta na sa Malacanang ang problema. Paano? Sino ba nakatanggap ng 150 million? Diba? Dininay niya na ba yung 150 million? Ibang klase rin to. Akala ko ba the truth will set us free? Diyan mismo, sa mga miyembro mo, iikutin mo ang isip ng miyembro ng church nyo? Senator Joel. Ang Jesus is the Lord na sikta ay isa sa mga sanga ng born-again Christian. Ito itinatag mismo ng kanyang amang si Pastor Eddie Villanueva. Sa kanilang anibersaryo, yon, nagpaliwanag si Senador Joel Villanueva at bahagi sa kanyang paliwanag na sit up siya sa sindikato. Nag-react dito si Attorney Claire Castro. Unang punto, iba't doon sa siktang itinatag ng kanyang ama siya nagpaliwanag at hindi sa korte para ilatag ang mga ebidensya na pinasinungalingan niya. Una, ang nagsabi nito na humingi siya ng milyong halaga sa DPWH ay si Engineer Bryce. Diba? At noon, panay tanggi si Engineer Alcantara sa mga pahayag ni Engineer Bryce. At itinuturo ni Engineer Bryce si Engineer Alcantara na siya ang boss. Anong nangyari? Sa takbo ng investigasyon, si Alcantara naman umamin at siya ang nagpahayag na nagbigay umano sila ng halaga batay sa hiniling ni Senador Joel Villanueva. Yan ay kinuha sa pundo sa flood control. Yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building yung secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, pa-follow up po na lang. Yan. Bahagi lang yan mga kapatid sa Bilyonaryo channel na interview at a news clip. And then, dito sa reaksyon ni Attorney Claire Castro, binanggit din dito ang isa pang issue kaugnay sa babae na umano'y involved kay batay sa ulat sa Bilyonaryo channel ni Senador Villanueva. Pero, hindi nagpaliwanag kung totoo ba itong ulat ng Bilyonaryo channel na sinabing open secret daw. Sa pagkakataong ito, pakinggan muna natin si Attorney Claire Castro. Merong pagkakataon, nabigyan siya ng mic, itong si Senator Joel Villanueva, at dito siya nagpaliwanag sa mga miyembro ng JIL. Nagagamit ba ito para ipakita ang lakas? Okay, pakinggan natin mga kaklir ha. No one po bang nasagasaan
ng mga sindikato sa mga pinagkagagawa natin. Di ba? Yun agad ang bungad. So kung mapansin ninyo mga kapatid, ang mga kilalang sikta ngayon, itong GIL, Jesus is Lord. Kahit nga si Pastor Apollo Kibuloy, di mo ba, tumakbo siya, natalo lang. Sa Iglesia ni Cristo, nandun si Marcolita. Oh. Pero pag ang simbahang katoliko na ang magpahayag kaugnay sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan, daming magkukomento, galit. Oh. Bakit? Wala bang karapatan ng simbahan na magalit, magtalakay, kaugnay sa mga isyo, lalo na sa korupsyon? Okay, tuloy natin. Thinking, wala pang concrete evidence. Wala pang concrete evidence. Yung sasabi niya mga sindikato. Kung meron siyang alam na sindikato, sumbong niya na. Bigyan niya lahat yung dokumento. Yun lang naman yung kailangan ng ICI. Oh, sino ba yung sindikatong tinutukoy niya na posibleng na set up siya? Paano siya ang na set up? Di niya yan tinatanakay. Yung bang sindikato, yung sila si dating House Speaker ba? At yung hindi pa umuwi na si Saldico, di niya binanggit yan. Okay, tuloy natin. Di ba mga clear? Kung nagbibinta ka na may sindikato, nagpangalan ka, di ba? Dapat hindi pangalan lang. Dapat may ebidensya. Kompletuhin mo na ebidensya. Kasi para makatulong. At hindi dapat sa tao, sa akin mga kaklira, kasi baka ma-misinterpret ako, no offense meant ito sa mga miyembro ng JIL. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung dapat bang mapakinggan dito. Salita ba ng Diyos? Relationship with God, relationship with others. At, di ba? Kasi kung sila sa kanila ka magsasalita, yung iba dyan, hindi naman ganon ka-eksperto. Ba? Hindi sila ganon ka-eksperto para maghimay ng ebidensya. Diba? Magkakaroon natin ng, ano bang hanap mo? Trial by publicity? Diba? Malinis yung pangalan mo sa pamamagitan ng miyembro mo na hindi ka naman naglalahad ng dokumento. Wala dyan yung labanan sa korte. Pero may bahagi siyang sinabi na siya daw una ang nag-expose. May naalala ba kayo na kaugnay sa flood control, unang nag-expose si Senador Joel Villanueva? May naalala kayo? Comment kayo kung may naalala kayo na siya daw ang unang nag-expose nito. Wala dyan yung cross-examination, wala dyan yung presentation of evidence. Kung siya ang nag-expose nito, kauna-unahang nag-expose, ang tanong, ba't di niya iginiit na may investigasyon kaugnay dito? Tuloy natin. Diba? So, ibang-iba, kapag nagsalita ka lang dyan, bilang what? Miyembro? Pastor? Anak ng pastor? Anak ng founder ng JIL? As what? Diba? So, habang, tingnan natin kasi, mga clear, may time naman at that time na siya may time naman, during the time na nagkakaroon ng Senate hearing, maglabas ka ng ebidensya mo kung may alam kang sindikato. Diba? Huwag kang umupo as senator, umupo ka sa witness. Or as resource person. Tanggalin mo yung pagiging senador mo. Upo ako dito. Yan, challenge yan Challenge yan Attorney Claire Castro. Tanggalin mo pagiging senador mo. Umupo ka bilang isa sa mga saksi sa investigasyon. Not as a senator, but I will divulge documents, records, to pinpoint the members of the syndicate. Kaugnay sa magkaano ba yun? 150 million na hiningi daw sa DPWH. Meron ba kayong narinig
na yung halaga na yan ay pinabulaanan na hindi totoo ni Senador Joel Villanueva? May narinig ba kayo? Sige nga, comment kayo kung may narinig ba kayo na pinabulaanan niya yan na hindi totoong tumanggap siya sa naturang halaga. Di ba? May pagkakataon ka eh. At yun yung tamang pagkakataon. Ayaw kitang i-judge, pero parang hindi tama na gamitin itong pamumulitika sa inyong church. Okay? No one can duel with Mga mga ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin. No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32. Okay, may basahin tayo. Kung wala siyang dismissal order sa ombudsman, pwede ako maniwala sa kanya, Luis Ginilo. Actually, ganito yan, mga clear, no? Okay? May findings ang ombudsman. Ito lang legal tayo hindi ko Sa legal tayo. Pero ang tanong, batay sa findings ng ombudsman, bakit? Parang walang ngipin ang naturang findings. Tuloy natin. kakampihan dito si Senator Joel. Okay. Ang ombudsman po kasi, sila po ang, kumbaga sa ordinaryong case na hindi involved ang politika, ang public servants, or within the jurisdiction nila. Halimbawa, membro. Halimbawa, ito ano ba siya? Ombudsman, okay. Congressman. Okay? Congressman. Pasok sa jurisdiction yan ng ombudsman. Okay? Now, ang tanong lang dito kasi, yung kasing dismissal is administrative proceedings. So, binanggit ko na sa inyo ito na nakaraan. So, gusto ko lang i-correct ito. Okay? May findings, may meron na pinakita na ito ay na-charge, no, na criminal cases sa Sandigan Bayan. Pero mga clear, hinahanap ko kasi, wala talaga akong makitang latest Wala akong makitang latest dito. Siguro, tatry ko na lang kung bibigyan tayo ng kopya. Yung latest sa case ni Senator Joel Villanueva regarding that PDAF, pork barrel, involving Napoles. Okay? Yung pinag-usapan kasi dito yung kay Napoles. Okay. So, sa findings ng ombudsman, guilty siya. Kaya siya pinapatanggal sa position. But, wala kasing jurisdiction ang ombudsman magpatanggal ng miyembro ng Congress. So, doon nagkaroon ng problema. Diyan nagkaroon ng problema si Ombudsman Conchita Morales. Carpio Morales. Okay? Bakit? Kasi pinadidismiss niya ito at inulit niya ulit sa interview with Karen Davila. Pero hindi daw inaksyonan ng Senado. It's because walang jurisdiction ng ombudsman sa administrative cases na ang subject matter ay ang miyembro ng Congress. So ngayon, ang hinahanap ko po, yung latest kung ano-ano nga sa criminal cases na isinampa sa kanya. Okay? So, yun. Kaya hindi siya mapatanggal. Although halimbawa guilty siya administratively, yes, may findings ang ombudsman. The problem is, walang jurisdiction ng ombudsman to hear administrative proceedings. Yun ang dahilan na yung ipatanggal siya sa posisyon ay walang ngipin. Na ang involved ay members of Congress. Di na baliwala, di ba? Hindi natin alam ba't ganon. So, dapat, kaya hindi ko alam bakit parang nag-iisip, bakit ang iniisip ni Conchita Morales, ba't hindi pina-implement, in-enforce. Walang jurisdiction sa admin case, sa admin case. Criminal case kasi mga kakli, sa Sandigan Bayan yun. Yeah? So, hanapin natin, i-research natin, ako'y mag-research din ng latest kung ano nangyari sa criminal cases niya. Okay, yun na. Okay, so tuloy. Ang sabi doon, the truth shall set us all free.
Sige. Okay, totoo naman, totoo naman, totoo naman. Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Oh, sige ha. Tanong niya yung sa mga miyembro ng JIL. Hindi ba ito set up? Mga magulang at kapatid. Paano sila makakasagot sa iyo? Hindi naman nila ikaw kasama 24/7. Hindi naman nila alam yung activities mo. Diba? So, dito, nililinis niya yung pangalan niya sa mga miyembro ng JIL. Samantalang wala silang personal knowledge, wala silang records, wala silang facts, wala silang documents na maaari mong kaharapin na case. Diba? So tuloy, ang masasabihin ng iba, ginagamit mo yung church, ginagamit mo yung members ng JIL. Ano, para pag ganyang karami, ang nagsabing hindi ka guilty, or malinis ka, asing matatakot, ang mag-iimbestiga sa'yo dahil yung iba, diba? Hindi ka na ipipin down kasi politiko yung iba. Diba? Gusto nila na makuha din nila yung suporta ng JIL members. May ganun bang strategy ito? Hindi mo sila pwedeng tanungin. Diba? Kung set up to. Kasi wala silang alam. Hindi nga sila kasama nung nagte-text ka eh. Diba? Hindi ka kasama nung nagte-text ka kay Henry Alcantara. Yung text kay Henry Alcantara, pinagdidibatihan pa yon kung totoo ba umano yon na text, kaugnay sa paghingi niya ng halaga dahil yung cellphone ay pinipicturan. At yon ang naging ebidensya. So ang katanungan ng mga mambabatas, ba't hindi na-screenshot? Ba't pinipicturan lang ang cellphone? At meron namang nagsasabi, iwan ko kung totoo ba, na pag mag-screenshot umano ka, yung message na yan na ini-screenshot mo, ay malalaman umano. Totoo ba yan? Na malalaman mo na yung message mo ini-screenshot pala umano? Kaya pinipicturan. Pero kahit pa burahin yan sa cellphone, pwede pa rin matrace yan. Tuloy natin. Hindi rin nila kasama at hindi nila alam nung nagtatampo ka di umano kay Secretary Bunuan dahil hindi ka pinapansin. Sa halip na si Jesus ang ibida niya dahil yun ang ipinunta ng mga tao, yung sarili niya binida. Yun ang Mark Elazige. Yun yung point ko. Hindi ba nagamit itong okasyon na to na supposed to be is to celebrate, diba, yung JIL, it's about God, pero ang pinupunto mo ngayon dyan, sarili mo. Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control. O yan, mga kaklira, sindikato. Ang tanong natin, sige na, nagbanggit ka na ng sindikato, sino-sino sila? Diba? Kung matagal mo na itong binunyag, diba? Kasi nagka-problema ito 2023, mga kaklira. Kung ako nagkakamay, yung text ha, ang 2023 Doon nagkaroon, di ba? Doon daw siya nagbanggit about flood control and everything. Pero, lumawak ba yung pag-iimbestiga? May napangalanan bang mga involved sa sindikato? Di ba wala? Para nagpaano lang siya eh. Alam mo yun, may ganyan eh. Nag-ingay para mapansin. Nag-ingay kasi baka may nire-request. Baka may nire-request, nagpapansin, nag-ingay. Mabigat yan ha. Nag-ingay, nagpapansin dahil may nire-request. After pansinin, tapos na. So, mabigat yan na analysis ni Attorney Claire na nagpapansin lang pagkatapos napansin, tapos na ang isyo. Natin, isinulong mo ba, Senator Joel Villanueva, yung sinasabi mong alam mo sindikato? Did you ever file a case against anybody regarding flood control projects? Anomalous flood control projects. O, kung siya talaga ang unang nag-expose kaugnay diyan. Tulad sa ginawa ni Senador, di ba? Grabe talaga ang investigation ni Senador Lacson, no? Sabi pa ni
Senate President Soto, malaking posibilidad umano na babalik sa pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee si Senador Panfilo Lacson. Did we hear anything from him about that issue? Oh, no. Hindi. Yes, nag-ingay siya. I mean, meron ba tayo na dinig na news na siya nagsampa ng kaso sa mga sindikatong ito? Naaawa ako sa mga miyembro ng JIL. Malakas ebidensya kay Joel pero nagtatago siya sa simbahan at pagiging senador. Perlas, Piasira, ano yun? Perlas. Ako si Perlas. And Norse, Agbayani, gamit ang Diyos sa katut na mga ka-Diyos kuno mangilabot ka, Senator Joel. Okay. Meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na i-set up si Joel Villanueva. O, di ba? Sino yung nagagalit? Atty. Clay, ginamit ang pulpit para ipahayag ang sariling Joel is liar. Yun na nga, sabi ko nga, ang una ko dito is, dinaan sa sermon ang paglilinis ng sarili. Diba? Natanong natin, sinabi niya, na meron bang nagagalit? Huwag mong itanong sa miyembro. Wala silang alam dyan. Talagang walang alam ang miyembro niya. You're just creating this insinuation. Ito yung hindi okay eh. Yung nag-i-insinuate tapos wala mapangalanan. Puro pabida. Puro insinuation. Ha? Pero wala mapangalanan. Ayan, sabi mo na, may sindikato. Dapat sinabi mo na yung sindikato. May nagagalit kaya para i-set up siya. Sino yung nagagalit? Tell them. Ginamit mo na yung pulpito eh. Diba? To clear your name. Tell them. Huwag ka mag-insinuate. Kasi, kung sino-sinong iisipin ng mga taong nakikinig sa'yo dyan. Diba? Sino nagalit? Diba? Nagalit ba si Senator Lacson? Questionable yan. Baka hindi. Nagalit ba si Senator Jinggoy? Hindi. Kaibigan kayo eh. Diba? Nagalit ba Sino ba? Si dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi rin. Bakit? Nandun na eh. Nasa ICC na. Sino? Binibitin mo para ibang tao mag-isip ng kung sino. Now, which is unfair. Kala ko ba truth will set us free? At the truth will set us free. So, ano yung truth na sinasabi mo? Sindikato. Sino yung sindikato? Dapat sabihin mo, if you really want the truth and you want us to tell the truth, sino yung sindikato? Sino-sino nasa sindikato? Sino yung nagagalit sa'yo? Sige, tinatin ko sabay-sabay natin itong pinakikinggan. Hindi ko ito napakinggan buo. Nakita ko lang na nagsisermon siya, so kinuha ko na yung topic. But let us see. Sabay-sabay tayo mag-a-analyze dito. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito? Dalhin natin kay Joel Villanueva. Anong pruweba niya doon? Alam mo, mga clear, iba kasi yung pag nagsalita ka, diretso. Sabi mo, halimbawa lang. Galit si Saldico. Halimbawa lang to, hindi ko maalam yung kanilang relationship. Galit si Congressman Saldico sa akin. So, gumagamit siya ng mga troll. Gumagamit siya ng ibang mga politiko para ilapit sa akin ang kwento. Sabihin mo yon. Sabihin mo yung pangalan. And, dapat, maliban sa pangalan, may resibo ka kung paano ito ginagamit na sinasabi mo sindikato para ibigay sa iyo yung issue. Para ilapit sa iyo yung issue. Wala pa ako nadidinig. So far, wala pa ako nadidinig. Okay? Anniversary ng JL Church, dapat word of God ang maririnig. Kaso political, ang mga pinagsasabi. Yun na nga eh. I-set up natin siya. Imaginein mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan, tapos ngayon ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind. Ako nga, in-expose mo, ang sabi mo lang ganito, sa Senado, bakit hanggang ngayon baha pa rin? Diba? Kailan yun? 2023? Kung iniisip mo bakit baha pa rin, ba't hindi mo dinignan yung history? Kung bakit palpak ang flood control projects. Hindi lang ito ngayong taon na yan.
Way back 2016 pa yung namayagpag ang flood control projects. At way back 2016 pa, hindi nagkaroon ang LGU ng power na mag-inspect sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ba't hindi ka nag-imbestiga? Ha? Inangat mo lang, yes, yung issue, after ka sigurong makausap ni Henry Alcantara, dahil may usapan kayo sa JIL mismo, di ba? Kasi nagte-text siya Namin niya na to, so you cannot deny that. Di ba? Nagte-text siya, sabi niya, mag-usap kayo sa JIL, at nagkita na kayo. After that, what happened? Itinuloy mo pa ba yung pag-iimbestiga mo? Yung mga sinasabi mo sindikato, napangalanan mo ba? That's the problem Yung mga taong ito na nagpapalinis ng pangalan, maglalagay ng issue, lahat ng insinuation and everything, maraming katulad to. Maraming katulad siya. Hindi lang siya nag-iisa. Puro insinuation. Puro, alam ko ganyan. Alam ko ganyan. Maraming nagrereklamo sa akin, ganyan, ganyan. Walang mapangalanan. So what's the point? May alam ka na palang sindikato. So, ba't mo tinatago? Kung totoo na may alam siya. Ba't hindi man lang niya ito nabanggit sa Senado? Name names. Diba? Name names. At bakit siya ang target sa sinabi niyang sindikato? Dahil po ba isa siya sa pinangalanan nila ni Engineer Alcantara? Absurd. Sa Bulacan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal. Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin yung mga flood control projects. Yun yung time na may text sa kanya. May text siya kay Henry Alcantara. Na parang nagtatapos siya sa Secretary Bunoan dahil hindi siya napapansin. Kaya siya nilagyan ng magkano? 600 million. Pinondohan. Kasi humingi siya para sa multipurpose building. Diba? So, 600,000 ang ibinaba para sa yung sa kanyang 600 million. project na proponent siya. Hindi nga lang multipurpose, nilagay sa flood control. Kung ikaw naman, ito mga kaklira, kung ikaw talaga ay naamin mo, sabi naman niya, di ba, ang gusto niya ipagawa is multipurpose building. Ang tanong natin, naispatan mo lang ba kahit papaano? Tinignan mo ba yung multipurpose building na nire-request mo? Nagkaroon ba inauguration? Saang lugar yung multipurpose building na sinasabi mo? Maliban dyan, sabi ni Engineer Bry, anong sabi niya? Engineer Bryce, lahat na mga ginagawa nila, daan man o flood control o buildings ay pawang mga mahihina ang foundation. Dapat ini-inspect mo yun. Na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi. Alam mo mga kakli, sa totoo lang, hanggat wala akong nakikitang pinapakita niyang ebidensya, hindi ba ito, ano ba to? Hindi ba ito unfair sa members ng JIL na you're there telling something na wala kang resibo? Puro haka-haka ba? Bakit kailangan pa magsasalita kung kani-kanino kung alam mo sa puso at isipan ay malinis ka, hindi na kailangan magsalita sa publiko. Baka para humingi ng simpatya. Hindi ka naman masasave nila. Yeah. Diba? Diba? Kasi ganito si Vincent Buen de Matulak. Diba? Parang nagsasalita ka dyan. Tapos puro ka lamang kwento lang. Puro yung paghihinala. Tapos walang konkretong ebidensya. Hindi ba unfair sa mga miyembro ito ng JIL? Especially, sabi mo, the truth will set us free. Wala kami nadidig na truth with facts. Maybe truth yan sa'yo, pero baka hindi yung truth sa iba. Diba? Kasi ang magiging totoo lang talaga to sa pangkalahatan kapag mayroon ka ng ebidensyang ibinaksak or ibinaba dyan. Diba? Hindi po ba set up ito? Hindi rin po ba set up na sabihin, basta Bulacan kay Joel yan?
Wala. Hindi naman, di ba? Hindi naman sa kanya lang. May kasama nga si ano eh. Si Senator Jinggoy, hindi ko naman sinulo. Di ba meron kay Senator Jinggoy sa Bulacan? Oo. Hindi mo sinulo yung Bulacan. Nagkataon lang, doon nilagay yung project. Kasi kilala mo nga daw, si Henry Alcantara. Di ba yung tulay? Sige nga, yung tulay. Saan ba yon? Di ba? Bulacan yon. Di ba? Yung view deck, di ba Bulacan yon? Wala ng ibang kongresista. Wala ng ibang senador. Meron! Si Jinggoy nga, di ba? Senator Jinggoy? Wala ng ibang LGU official. Kay Joel yan. Talagang walang LGU. Bakit? Nung patakaran ni dating Pangulong Duterte, tinanggal nga yung obligasyon ng LGU regarding turnover. Nako, Senator Joel, di ka kasi nakikinig sa podcast ng Pangulo eh. Diba? Wala nga alam yung LGU. Lalo kung DPWH project yan. Kaya nga, yung mga mayors at yung gobernador nag-react, no? Sa mga proyekto na ginagawa, di umano nila alam na may mga proyekto pa na at yung iba ay multong proyekto na. Kasi walang turnover. Di nakikinig si Senator Joel, oh. Ayan. Truth ba yan sinasabi mo ngayon sa mga kababayan mo dyan o sa mga kasamahan mo dyan? Hindi eh. Hindi talaga madadawit easily. Hindi ko naman masasabing 100% hindi madadawit ang LGU kasi may mga LGU na diretso naman DPWH. Yung mga DPWH na project na hindi dumaan sa LGU, walang turnover. Diba? Kaya hindi sila nadadawit. Away natin yan. I-set up natin. Tanggalin natin sa pagiging majority leader ng Senado. Ha? Anong connect? Mga clear. Anong connect? Diba? Anong connect yun sa pagte-text mo kay Henry Alcantara? Anong connect dun sa nung nagpagawa nung tanda yung pinakita ko sa inyo mga ka-clear na siya pa'y nagtatanong kay Henry Alcantara. Sige, kulang pa ba yung budget? It means meron kang alam sa budget. Diba? Sa mga proyekto. So, anong connect kung majority floor leader ka? Joel Villanueva, bakit? Mahirap na part siya ng leadership. Aawayin natin. Tanggalin natin. Mga clear, ang layo nun. Hindi ko makonect. Sorry. Sorry, Senator Joel. Hindi ko siya makonect doon sa issue sa'yo. Nadali na mataas ng position mo. Hindi ko makita. False prophet. Sabi ni... Ay, nako, nawala na. Lito Marasigan, ako ay pastor pero di dapat ginagamit ang church sa ganyan pagtitipon niya. Ayan o, Pastor Lito. Si Pastor Lito Marasigan. No? Di po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control. Hindi ba napapansin? Wala masyadong nagre-react. Ano lang, baka mali ako Parang wala akong masyadong nakikita nagre-react sa mga miyembro. Baka mali ako. Project si Joel Villanueva, kahit na anong invento, wala pa rin maituro ang kaaway. Ayun, meron na nag-react. Yung binabanggit kanina ni Pero hindi lahat, Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro. Yan. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, project si Joel Villanueva, kahit hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva, kahit na anong invento, wala. Oo nga, kasi ang hinihingi mo, multipurpose building. Ang tanong natin, nasa yung multipurpose building? Yun. Multipurpose building ang hiningi. Pero, sabi ni Engineer Alcantara, kinuha nila ang pera doon umano para sa flood control. Kasi may 600 million na ibinaba eh. Wala, di ba? Wala nga flood control kasi sabi nga ni Henry Alcantara, supposed to be for the multipurpose building yun na nire-request niya kay Secretary Bonoan. Okay, Secretary, okay. Eto, multipurpose building. Binabaan ka ng 600 million. Naghanap ka ba kung nasa yung multipurpose building? Ba? Wala eh. Kasi wala. Binabaan lang. Pero nilagay sa flood control projects. Oh, di ba? Pa rin maituro ang kaaway. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Hindi naman pala. Hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Text mo yun, mga ka-clear. Ito lang sa akin, Text mo yun. Text mo yun. I-prove mo lang na hindi mo yung text.
Di mo naman dininay na hindi mo yung text eh. Sinabi mo lang, madaling gumawa ng fraudulent na text or fake na text. Pero di mo dininay yun. Yung text sa'yo ni Henry Alcantara, yung text, yung conversation nyo, text exchange. Diba? Hindi niya dininay yun. Kasi inamin na yun ni Henry Alcantara doon sa house. So ako, mga kakli, wala akong nadinig sa hearing na dininay niya yung text na yun. Diba? Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit 100 na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations Act yan. Sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasa unprogrammed funds pala. Oh, at least nakita. Diba? Pinagtanggol nga siya ni Senator, doon eh. Ni Senator Lacson, at that time na hindi nakikita. Na-compute. Actually, mga clear, yan din naman nasabi ng DBM, yung iba mga insertions, hindi mo daw agad-agad talaga yan makikita kung ginawa nila. Yun daw. Isahin mo talaga yan. Kaya nga, yung mga clear, sa totoo lang, pag nasa ang program, ito naman yung pangako, di ba? Nung nasa ang program appropriations yan, kapag hindi napatunayan ng ahensya, DPWH kasi ang hihingi sa DBM kailangan may para gumawa ng SARO. Ibig sabihin, bago iyan mabigyan ng pera, dapat makumpleto. Tapos meron din certification na may pondo. So at that time, siguro, katulad nila Henry Alcantara, hustler na silang gumawa ng dokumento. So ikaw na DBM ka, syempre at that time, you will rely on the documents. Kasi bilang public servant, ang trabaho mo, magtrabaho ng maayos at matino. Diba? Hindi mo nang pag-iisipan na. Diba wala? Pag-iisipan ko ba, Senator Joel, hindi matino. Siyempre nandun lagi yung good faith until lumantad ang karumal-dumal na krimen. Diba? Kaya ito, diba? 2025 ito, 2024 pa lang, nung actually talagang nakita to, nung nagdalawang bagyo plus na habagat. Wala ito. Ang dating sa Pangulo, ano nangyari dito? Pinonduhan to. Bakit baha lagi? Yun yung parang nag-trigger para pa-imbestigahan to Hindi mo na naisipin to sa start. Ganda ng report. Diba? Ang ganda ng report. Oh, maganda ang report. Kahit nga mga multong proyekto, maganda ang report. O meron pang nag-viral na video diyan sa Cebu City, yung sa bundok na bahagi, may nakalagay na tarpaulin kaugnay sa project pero wala namang project. Ibang-iba yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Ibang item. Walang naiintindihan sila dyan sa sinasabi mo. Ang hirap yung intindihin ang program. Ha? Sinabi ko na sa inyo, mga ka-clear, bago ito makuha, ang ahensya mismo ang magre-request. Kaya pag na-request na yun sa DBM, di ba, ang ginagawa sa Bulacan, paano? Ini-encash, as in cash. Cash, para walang paper trail. Ini-encash. Po yun. Aba, nagulat po lang. O baka yun yung sindikatong kilala mo, i-bulgar mo na kung sino yung sindikato. At nasaan program pala? Ang unprogram, Malacanang ang nagde-decide niyan. Malacanang na ang problema. Diba? Ang sabi ng Pangulo, pag hindi nyo na-prove na tama ang proyekto, especially now na nakita nila kung sino-sino mga corrupt, hindi agad dyan nagre-release. Prove it. Ngayon, sila yung namayagpag, sila yung may usapan, kausap si Henry Alcantara, anong may kasalanan? Malacanang na? Anyari? Diba? Ang may kausap, ito mga clear, ang may pera, nasa billiard table, yung mga kakilala mo, yung ka-text mo, yung textmates mo.
Doon yung cash, di ba? Tapos, biglang napunta na sa Malacanang ang problema. Paano? Sino ba nakatanggap ng 150 million? Diba? Dininay niya na ba yung 150 million? Ibang klase rin to. Akala ko ba the truth will set us free? Diyan mismo, sa mga miyembro mo, iikutin mo ang isip ng miyembro ng church nyo? Senator Joel. Diba? Bago mapondohan ang program, dapat may bagong buwis. Kaya nga. Kailangan may certification. At sinong hihingi, mga kaklir? DPWH. DPWH ang hihingi niyan. Eh kung kausap nyo na eh. Text, oh. Tapos nag-usap pa kayo sa JIL. Inamin ni Henry Alcantara na hindi niya dininay. Pinapunta siya sa JIL. Bakit po naman kailangan papuntahin si Henry Alcantara sa JIL? Ano ang purpose? Diba? Kung maayos ang usapan nyo, meet him in the office. Diba? Bakit sa JIL? At ba't kailangan mo siyang kausapin? Eh, mambabatas ka. Diba? Meron bang ugnayan ang paggawa ng batas sa pakikipag-meet mo kay Henry Alcantara? Wala naman, di ba? Walang kaugnayan. Pero bakit ka nakipag-meet sa JIL? Dito kay Henry Alcantara. Di ba? Bago may program, dapat over collection ng buwis. Dapat ang mga government-owned and controlled corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Dapat bago sabihin may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Management. Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit doon niya ilalagay? Mga magulang Ano daw? at kapatid, nakakalungkot. Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit doon niya ilalagay? Eh, yun yung binigay nila Henry Alcantara eh. Diba? Yun yung inamin. Kailangan pondohan ng 600 million. Dahil humihingi ka ng proyekto na multipurpose building. Inamin naman niya yun, di ba? Sabi niya, hindi ako, tingnan niyo ito mga clear, meron siyang isa sa ano yata yun sa Senado. Hindi ako humingi, wala akong flood control projects. Ang hinihingi ko lang dyan, multipurpose building. Ayun nga, multipurpose building. 600 million. Diba? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na i-set up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ginamit na yung Diyos, mga ka-clear. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi ko, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, pati si Satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Incoming. Invited kayo lahat. Sige, ano ka na lang, sa pulis na lang to, sa pulis na lang to magpaliwanag. Sige, pakita natin to mga ka-clear. Tingnan natin to, ha. Ito, napaliwanag mo na ba to? Ito. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Po sa Bulacan, wag po. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, wag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko Yung po sila. pala sa tamang forum pala eh. Bakit ka sa kamiyembro mo nagsasalita? Wala naman silang kaalam-alam kung ano yung program appropriations. Hindi nila maiintindihan. Sa mga ordinaryong mga katulad natin, mga ka-clear, di yan masyado maiintindihan. Po sila haharapin lahat. Basta na lang Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon,
Sa personal na naman ni Tesdam nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ng relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tesdaman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho. Okay, isa pa mga klira. Paano naman to? Ombudsman Conchita Carpio Morales orders the dismissal of Senator Joel Villanueva from public service over the alleged misuse of his pork barrel fund during his time as part Di ba? Hindi lang first time. Parang pangalawa na tong issue sa kanya. Congress representative. Morales says Villanueva was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service over the anomalous disbursement of 10 million pesos of his pork Di ba? barrel allocation. Villanueva is facing charges of graft and malversation of public funds. Yun yung sasabi ko eh. Sandigan bayan yun mga klira. That's a criminal. Villanueva supposedly released 10 million pesos to a fake NGO in 2008. The fund was supposedly meant for the purchase of farming supplies for several municipalities in Compostela Valley. But investigation showed the municipalities weren't suitable for farming and there were ghost beneficiaries. Villanueva says his signature in the documents were forged. He says, quote, the NBI has already made a conclusion that the signatures on the related documents were forged. The neophyte senator adds, I already filed a motion for reconsideration before the Ombudsman and will leave it to the Senate President to act on the Ombudsman's order. Okay, mga Chris. In other words, ganito. Sinabi niya kanina, ulitin natin, summarize natin na may sindikato. Bakit 2023 sinasabi niya may nabulgar na siya? May binulgar na siya? Or siya nangunguna? Did he ever file a case against Zaldico? Binunyaga ba to? Eh ngayon lang yata siya nagkakabunyagan sila kasi damay na sila. Yun ang reaksyon ni Yusek Claire Castro kaugnay sa pahayag. Anniversary yata yan ng GIL, Jesus is Lord, mga kapatid, no? At doon, nilinis ni Senador Joel Villanueva, ang anak ng founder sa GIL, ang kanyang pangalan. At na-sit up lang daw umano siya. Na-sit up siya sa sinabi niyang sindikato. I am Catholic, I am